The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow, pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome po natin lahat nating mga kapatid na nagiging consistent sa kanilang pagsamba every Sunday dito sa online simbahay. Lalo na ang ating mga leaders, mga workers natin, ang ating mga cell group members, lahat nating mga primary at lahat nating mga pastors. Welcome po at sa ngayon lamang nakasama natin dito sa ating online platform simbahay. Welcome po sa ating lahat. Lahat pong nakatutok ngayon. Ito po ay isang pagpapala sa atin na malaya nating sambahin ng Diyos dito sa teknolohiya na kung saan Diyos din ang may likha po nito. Kaya welcome po sa lahat ng kasama natin dito, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din sa ating mga kapatid na nasa labas ng Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng mundo, sa iba't ibang sulok ng bansa na kung saan doon sila nagtatrabaho, doon sila nakatira. Welcome sa lahat nating mga Filipino workers. So sa oras na ito, simulan natin ang lahat sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa kalayaan na kami ay makapagpahayag ng aming pagsamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Saang sulok man kami, sa bahay, sa trabaho, o kaya sa pagbabiyahe namin, tunay na mga salita mo, Panginoon, ay hindi nako-confine sa apat na sulok lamang. I pray, sa oras na ito, lahat ng mga anak mo, i-bless mo, Panginoon, sa aming sama-samang pagsamba dito sa online platform. Sa iba't ibang sulok ng daigdig o sa iba't ibang sulok ng bansa, ikaw po, Diyos, ang patuloy na mag-empower sa aming lahat. And we believe, O God, meron kang ihayag sa amin sa umagang ito. Dalangin namin ang pangunguna mo sa aming pagsamba dito sa online platform. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat itong aking panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating samahan ang ating mga musician. Aawit po tayo sa ating Diyos na buhay na pangunahan ng CGS Philippines Worship Team.
Purihin ng Panginoon ang ating mga notebook, ballpen, mga kapatid, at ang ating mga Bible ay ating ihanda po sa ating mga kinalalagyan. At sa oras na ito, bilang respeto sa ating pagsamba sa Diyos, nasa mga tahanan kayo, saang lugar man kayo, tumutok po tayo dahil convenient na ang oras na ito. Wala po kayo sa lugar na kung saan pupunta kayo sa inyong local church, kundi nasa tahanan kayo. But as respect sa ating pagsamba, nakalaan po ang oras na ito sa ating Panginoon. So, wag po nawa mangyari, nakikinig ka, naglalaba, nakikinig ka, nagluluto, nakikinig ka pero hindi ka nakabihis na maayos. Tandaan ninyo, this is a holy hour. At the same time, nakadamit tayo na parang papunta tayo din sa ating worship place. Ano po? So, palaging pinalalahanan tayong lahat. Kahit man lang isang oras, mahigit sa isang oras, ay ating inilaan yon para sa ating Diyos na buhay. Na bago natin simulan ang lahat ng gawaing bahay, saan man tayo pumunta, may nailaan tayo para sambahin ang Diyos natin. Convenient place na yan. Hindi ka na mamasahe. Hindi ka na babiyahe ng malayo. Hindi ka na maglalakad. Inalaw ito ng Lord upang lahat po tayo ay walang excuse na hindi natin mapakinggan ang kanyang mga salita. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-usapan makikita sa 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Chapter 6 ng 1 Corinthians. Tingnan po natin. Chapter 6, verses 19 to 20. Ang sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ibinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Now sa verse na binasa natin, sa 1 Corinthians 3:16 to 17, tumutukoy po ito sa church. Na ang church ay templo ng Diyos at mananagot tayo kapag sinira natin ang templo ng Diyos. So tumutukoy siya sa church, sa mga tao na dapat walang pagkabahabahagi. Kasi lahat po tayo pinananahan ng Espiritu Santo. Pagdating sa chapter 6, 19 to 20, ang context naman to, sa atin mismong sariling katawan. Na ang katawang ito, dapat templo ito ng Espiritu Santo. So, ang 1 Corinthians 16, 17, ang context, it's all about the assembly, the whole church. Na ibig sabihin, we work hand in hand because we have the same spirit. So, dapat, pag nagkukos ka ng paninira sa loob ng church, nagkukos ka ng halimbawa division sa loob ng church, nagkukos ka ng halimbawa inaangkin mo ang church, winawasak mo ang church, sabi doon, mananagot tayo sa Lord. Because the church is the temple of the Holy Spirit. Ang mindset natin doon, lahat tayo templo ng Holy Spirit. Not the building ha. Pagdating sa 6:19 to 20, tumutuko yan sa personal body natin. Ikaw at ako, dapat ang katawang ito, ang nananahan, Espiritu Santo. So dapat ang katawang ito ay hindi siya puno ng galit, ng puot, ng pagsiselos o pagkainggit. Kasi nananahan ang Espiritu Santo dito, hindi ito puno ng alak, hindi ito puno ng bisyo. Hindi ito natin dapat nilalaspag, ginagamit ito para kay Lord. Because we are the temple of the Holy Spirit. So nang tinanggap natin si Jesus Christ, ang iniwan sa atin, the third person of the Trinity, and that is the Holy Spirit. That is why our theme for today, living under the power of the Holy Spirit. Mamuhay tayo ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Always remember this. Tatanungin ko kayo mismo nakakaalam. Pwede niyong ilagay po dyan sa comment section ninyo. Ilang taon ka na naglilingkod sa Lord? Pwedeng iba dito, 1 year, 5 years, 2 years, 10 years, 20 years, 30 years. At iba dito, simula na makilala niyang Panginoon. Now, bakit ko tinanong yon? Kasi ganito yan. Hindi ka makapagpatuloy sa pagsiserve kay God
kapag walang Espiritu Santo ang buhay natin. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nakatatagal sa paglilingkod kay Lord, dapat ipag-pray mo hanggang sa katapusan ng panahon. Nagsiserve ka because it is not about you. It is the power of the Holy Spirit resides in you. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nag-i-inspire sa atin na mag-serve kay Lord. Kaya pag dumating na sa punto ng buhay mo na nauumay ka na, napapagod ka na, parang nagsasawa ka na, naguguluhan ka na, hinahanap mo na sarili mo, wala na ang galaw ng Espiritu Santo dyan. That is not the work of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit hindi yan scam. Ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang galaw ng Espiritu Santo, hindi yan nanluloko. Pwede na may tao na niluloko ka, nilalayo ka sa gawain ni Lord, yun ang talagang gawa ng kaaway. Kaya always remember this. Pag may Holy Spirit ka, walang confusion. Walang naguguluhan ka. Wala yung tipong ikaw ay nag-focus sa mali. Hindi ka naman basketball player, gusto mo mag-basketball. Pinapagawa sa atin ng Lord, mag-winsol, iba ang pinapagawa, ibang ginagawa mo. Hindi ka na pag-winsol kasi minamaster mo ang isang sports o nakapokus ka sa ganito. Ang iba naman talagang nag-full-time na sa vlog. Hindi naman masama yon. Ang masama, hindi ka na nagwi-winsol. No? Kapag nakasentro ka palagi sa sarili mo, it's not about the work of the Holy Spirit, it's all about yourself. Tandaan natin to. Kapag gumagawa ka ng isang bagay para sa sarili mong kapakanan at wala na ang Holy Spirit dyan, kumbaga, nakapokus ka na sa sarili mong advantage, nasira na yung prinsipyo ng sinabi ni Christ na if you want to follow me, deny yourself. Kaya dapat nga, kapag puno ka na ng Holy Spirit, inaalis mo na yung tingin mo sa sarili mo. Nakatingin ka na sa Diyos at sa ibang tao na dadalhin mo sa Panginoon. Kaya ang Holy Trinity, they work hand in hand. Tandaan natin yon mga kapatid. Kaya tandaan po natin, ulitin ko po, bakit mahalaga na ma-empower tayo ng Holy Spirit at anong mga tanda nito? Kasi pag wala ng Holy Spirit sa iyo, naguguluhan ka, nagugulumihanan ka, hindi mo na alam nagkakaroon ka ng confusion. At ang confusion, naguguluhan, nangangamba, natatakot, that is the work of the evil one. Kasi tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kaguluhan. Ang Diyos nagbibigay ng kaliwanagan. Ang Diyos nagbibigay ng maliwanag na landas ng buhay. Ibig sabihin, kapag nasa Diyos ka, solid ka, genuine kang lumapit sa Kanya, maliwanag ang kinabukasan ng buhay mo. Maliwanag ang tinatahak mo. Maliwanag yung gagawin mo. So, opposite yan. Pagdating sa Diyos, napaka-clear. Walang takip ng alapaap ang Lord. Ibig sabihin, hindi siya nagbibigay ng instruction na malabo. At ang Diyos ay hindi siya nagbibigay ng kalabuan. Napakaliwanag ng pinapagawa ng Diyos sa atin. Napakaliwanag ng kanyang mga katuruan. Kaya pag malalaman natin, ang evil one, darkness yan eh. No? Kaya nagkakaroon ng tao ng kaguluhan, kagulumihanan, pagdududa, pangangamba. Kaya ito'y mahalaga itong ating pag-usapan. Now ngayon, as you enjoy serving the Lord, it's because of the Holy Spirit resides in your life. You are inspired by the Holy Spirit. Pero kung nagsiserve ka, iba nag-i-inspire sa'yo, time will come, mawawala ka sa paglilingkod. Diba? Isa lang ang dapat nag-i-inspire sa atin as we serve God. It's not the other person. It's not your friend. It's not your pastor. It's not your brother or sister. It's only one who inspires you to work, to serve, to worship God, and that is the Holy Spirit. Yung nag-i-enjoy ka sa Bible, nag-i-enjoy ka sa prayer, nag-i-enjoy ka sa cell group, na-inspire ka palagi, may someone na nagtutulak sa iyo. And that is the inspiration of the Holy Spirit.
Kaya malalaman mo pag grieve ng Holy Spirit sa iyo, tamad ka makinig, tamad ka magbasa, tamad ka magpray. Kasi empower ka ng tinatawag nating flesh. Natural man yan. So, dahil spiritual ang ginagawa natin, ang nagbaback up sa atin, spirit din. And that is the Holy Spirit. So, dapat kilalanin natin yung Holy Spirit. Kasi, pag wala ang Holy Spirit sa atin, ang magre-reside sa atin, evil spirit. Deceptive spirit. So, importante ito mga kapatid ang ating pinag-usapan. So, paano ko malalaman na ako'y namumuhay under the power of the Holy Spirit? Number one, dapat nating malaman ito mga kapatid, na empower tayo ng Holy Spirit o kaya ang kapangyarihan ng Holy Spirit na sa atin. Number one, ang trabaho kasi ng Holy Spirit ganito. This is the work of the Holy Spirit in your life. So always take note that ito ang trabaho ng Holy Spirit sa buhay mo. He will empower us to share the gospel. That is number one. So ang trabaho ng Holy Spirit sa buhay po natin, i-empower niya tayo na ibahagi ang mabuting balita. Anong verse to? Luke chapter 4 verse 18. Nang si Jesus Christ, bago sa magsimula ng ministeryo, binuksan niya ito. Anong sabi niya sa Luke 4:18? Tingnan po natin. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. So si Christ, isang model sa atin, nagkatawang tao siya, at makikita natin, ang pinaka-primary work ni Christ, magministeryo sa mga tao. Pero bago niya gawin, binigkas niya ito. At sinabi niya sa last verse niyan, natupad ang sinasabi nito. Ibig sabihin, dineclare ni Jesus Christ na ang Espiritu ng Panginoon, sabi niya, suma sa akin. Hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Now, paano ko nalalaman na may banal na Espiritu Santo ako? Bahagi na ng buhay ko na ipangaral ang mabuting balita. So, hindi lang ang pastor, hindi lang ang mga leader. Lahat tayo na nabuksan sa katotohanan, nakasakay ka sa bus, nagtatrabaho ka, ginagawa mong business mo, ang mga empleyado mo, dinadala mo sila sa salita ng Diyos. In a simple way. Hinatid mo ang mabuting balita. Katulad ng ginawa ni Christ, dineclare niya, the Spirit of the Lord is now upon me to proclaim the good news. In Acts chapter 1 verse 8, para ipatatagin natin mga kapatid, na ang Holy Spirit malalaman lang na nasa iyo, sasamahan ka niya, you are the bearer of the gospel and you share it, you speak on it. In Gawa chapter 1 verse 8, anong sabi sa Gawa 1:8? Nabibigkas natin to palagi. Pero mayroon tayong dapat obserbahan. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So bakit kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So ang purpose ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid, tandaan po natin, hindi ka matatakot, hindi ka magkakaroon ng inferiority na sabihin ang kaligtasan ng mabuting balita. Saan? Jerusalem, Judea at Samaria. Ang ibig sabihin nito, kamag-anak natin, kaibigan natin, at mga tao na ating inaabot dito sa media o sa social media. Kaya mapapansin ninyo, napakaswabe lang, normal ka lang nagsishare ng gospel mo, normal ka nagko-connect sa mga hindi ka connected. Ginagawa mo yon because you are guided by the Holy Spirit. Now, ang tanong dito, hindi mo pwedeng sabihin na nasa iyong Holy Spirit ni isang kaluluwa, wala kang naakay. Kaya tandaan natin mga kapatid, bakit pinupush tayo? That is the manifestation na you have the Holy Spirit. Kaya hindi patagalan yan sa church. Ang tagal mo na sa church, pero wala kang nailapit kay Lord. Kaya ang pagkakaroon ng Holy Spirit, hindi yung mahusay ka kumanta, mahusay ka tumugtog, mahusay ka sumayaw.
Malakas ka sumigaw pag mag-pray. Nag-speaking in tongue ka pa. Lahat na lang gagawin mo. Palagi pagpatungan ka ng kamay, natutumba ka. But that is not the general proof na you have the Holy Spirit. Ang totoo na empower ng Holy Spirit, lifestyle na niyang ibahagi ang mabuting balita. So malinaw dito na si Jesus Christ, binanggit niya to. At sa Acts, binanggit din. Bibigyan kayo ng kapangyarihan, hindi kapangyarihan para lumipad. Hindi kapangyarihan upang magkamal ka ng maraming pera, kundi kapangyarihan na may tapang ka ng loob na ibahagi ang mabuting balita sa mga tao na nagre-resist ng gospel. Sasamahan ka ng Holy Spirit. Kaya tandaan natin mga kapatid, yung taong pupuntahan mo, alipin ng demonyo yan. Wala kang magagawa dyan pag wala kang Holy Spirit. At saka huwag din nating pwersahin at takutin yung tao na ilapit kay Lord. Because you just open your mouth and speak the gospel, you will be empowered because the Word and the Holy Spirit ay inseparable yan. Ang masaklap, hindi mo binubuksan ang bibig mo. Ginagamit mo sa mundo bibig mo, pero hindi mo ginagamit at hindi mo nilalabas ang gospel sa mga bibig mo. So dapat nating unawain ano ba yung gospel. Ang gospel, mga kapatid, tandaan po natin, ang kabuuan ng gospel, pumapasok dyan yung redemption ni Jesus Christ. No? Pumapasok dyan ang tinatawag na renewal. Na-redeem ka, na-renew ka because of the blood of the Lord Jesus Christ. So tatlo palagi yan. The word restore. Binalik ka sa sira mong buhay, binubuo ka. So ang gospel, sabi nga ni Paul sa Romans 1:16, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. So ibig sabihin, si Paul, ang focus niya sa kanyang paghayo, pangangaral niya, isa lang. Gospel. The good news. Dahil ang gospel, ang kabuuan niyan, si Jesus Christ, tumutubos sa ating kasalanan, binabago buhay natin, at nire-restore po tayo sa ating mga kasiraan. Dati addict ka sa droga, na-restore ka ngayon. Naging addict ka sa salita ng Diyos. Dati palaaway ka, ngayon palakaibigan ka na. That is renewal. Dati napaka-negative mong tao. Lahat na lang naisip mo puro negative. Pero ngayon, nagsasalita ka na everything is positive because nothing is impossible with God. Why? You are empowered by the Holy Spirit. So ang taong empowered ng Holy Spirit, positibo tingin sa buhay yan kahit nangyayari na may mga problema sa pamilya, may problema sa finances, may problema sa trabaho. Empower ka ng Holy Spirit but still, He is inspired to serve the Lord. You are empowered. At ikaw excited ka mag-reach out ng tao. Like what I said, mga kapatid. Kaya mag-gauge mong sarili mo kung ang Holy Spirit ba nag-grieve sa iyo na hindi mo tinutulungan ang leader mo, hindi ka sumusuporta sa church, tinanggap mo si Christ as your Lord and Savior, pero ikaw pa rin ang sumisira din ng sarili mong katawan. Sabi doon sa 1 Corinthians 3:16-17 kanina, sa halip na tumulong ka sa discipleship, sa winning soul, sa prayer, ikaw din mismo pumupuna sa sarili mong church. Anong sabi doon sa 1 Corinthians 3:16-17? Wawasakin tayo ng Diyos kapag sinisira natin ang kanyang iglesia. Diba? Balikan natin yon para makita ninyo mga kapatid na isang kalibuan na ganito sa atin. Kaya marami po talagang naging miserable ang buhay dahil hindi natin pwede banggain ang church. No? 3:16-17, ano sabi dito? Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? It's all about the church. Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong niyan. So ibig sabihin, kayo ang church na yan. So halimbawa, isang church po tayo, no? Sa loob ng CGS Philippines, may gumagalaw dyan na sinisiraan ng CGS Philippines. Pero cell group leader ka.
cell group member ka, o kaya isa ka sa mga umalis, pero tinitira mo. Ang gawain mo talaga, dinidestroy mo ang gawain ng Lord. Sabi dito, sino mang magwasak ng templo niya, paparusahan ng Diyos. Kasi the church, owned by the Lord Jesus Christ, operated by the Holy Spirit. So, biro mo, nasa church ka, wala kang ginagawa, kundi sinisiraan mo ang pastor, sinisiraan mo leader mo. At pagkatapos, pag kinorek ka, tingin mo, ginadjudge ka. Ayun. Ang iba kasi, pag kinokorek, sinasaway, feeling, ginadjudge daw sila. So, tingnan natin, iba yung laman ng utak po natin. Kaya mapapansin po natin, if you don't share the gospel, at kapag nasa loob ka mismo ng arena ng church, belong ka, nasa flock ka, pero hindi ka sumusunod kay pastor, hindi ka sumusunod sa leader, mayroon kang silent rebellion. Nagkukos ka pa nga ng opposite sa church eh. Isa ka sa nagkukos ng division. Paparusahan ka ng Diyos kasi templo ng Diyos ang church. No, kapatid, no? Diba, naghahasik ka ng mga wrong information. Naghahasik ka ng mga maling informasyon sa mga nasa loob ng church. Very clear, it's all about the church. Ano sabi diyan? Wawasakin ng Diyos. Paparusahan ng Diyos ang sino mong sumisira sa kanyang templo. Kaya tandaan po natin, if we belong sa isang church, our focus is to share the gospel. Then, masasabi mo, I am empowered by the Holy Spirit. Yun lamang ang focus natin. Kaya tayo may cell group to share the gospel. Simbahay, yung sinasabi ko ngayon, is all about the gospel. Sa prayer natin, may mga devotion, it's all about the gospel. Ibig sabihin, sa gospel, andun yung repentance. Sa gospel, nandoon yung salvation. Sa gospel, andun yung restoration. Napakayaman ng gospel. Pero kung ikaw, nasa templo ng Diyos, kabilang ka, tinuturing mo templo ka ng Diyos, ang dinadala mo, gossip, hindi gospel. God will punish you. Paparusahan ka ng Diyos. Kaya, think about this, kayong mga cell members, cell leader, primary, kayong mga nasa loob ng church, anong galaw ang ginagawa mo? Aktibo ba ang gospel sa inyong net? Aktibo ba ang gospel sa grupo nyo? Aktibo ba ang gospel sa sphere of your influence as leader? Kapag hindi na aktibo, wala na ang empowerment ng Holy Spirit dyan. Kaya very clear sa atin, our major ministry is to share the gospel for the salvation of many people. Then, malalaman mo, kapag marami kayong na-harvest sa net mo, work ng Holy Spirit yan. That is not your work. So clear yan. He will empower us to share the gospel. Second, tandaan po natin ngayon to mga kapatid. Paano ko malalaman na ako'y namumuhay sa ilalim ng Espiritu Santo? The third person of the Trinity, nagre-reside sa atin. He will guide us into all the truth. So ang Holy Spirit, magdadala sa atin sa katotohanan. Because Jesus is the truth. Ang Diyos natin ay katotohanan. Ang kadiliman, ang dyablo ay kasinungalingan. That's the opposite. May naalala ako dati kwento ng isang leader. Ang isa daw niyang dinidisciple ay hindi pa kontento na tinanggap si Kristo as Lord and Savior. So anong ginawa? Ang ginawa daw, umalis sa kanyang cell group at may hinahanap pa. Hindi sapat si Kristo. Pumunta sa iba't ibang klase ng grupo ng relihiyon, ng katuruan. Makinig po kayo mga kapatid. Ang ganyang galawan ay hindi galaw ng Espiritu Santo. Sapat na si Kristo na katotohanan. Hindi mo yan matatagpuan sa iba't ibang klase ng relihiyon, sa iba't ibang klase ng katuruan. Kapag tama ang katuruan, isa lang ang hatid palagi nun. Ang pinaka-bottom line yan is the truth. Ngayon, kapag ikaw halimbawa, hindi pa sapat yung CGS Philippines, pupunta pa ako sa ibang church, hanap pa ako, hindi totoo yung sinasabi diyan. Habang naghahanap ka at sinasabi mo may Kristo ka,
time will come, mababalitaan ka, nasa kulto ka na. Kasi like what I said, ang Diyos hindi yan nagbibigay ng kalabuan. Ang Diyos ay nagbibigay yan ng kaliwanagan. Ibig sabihin, kapag naghahanap ka pa, pinakilala na sa iyo si Kristo, ang daan, katotohanan at buhay, naghahanap ka pa, time will come, masasabi mo, natagpuan ko na, ako pala yung the way, the truth, and the life. Kulto ka na. Mali ka na doon. Only Jesus is the way, the truth, and the life. So, ang Holy Spirit nag-guide sa atin into all the truth. Lahat ng katotohanan. Kaya tanong ko sa inyo ngayong umaga, totoo ba yung nararamdaman mo? Okay? Totoo ba yung nararamdaman mo? Totoo ba yung panaginip mo? May napanaginipan ka, totoo ba yan? Totoo ba yung nakikita mo? Totoo ba yung kausap mo? Ayan. Kapag lahat ng tanong na to, sasabihin mo totoo, pero napalayo ka sa Lord, ibig sabihin, nadaya ka. Kapatid, nadaya ka. Halimbawa, ang tanong ko kanina, totoo ba yung nararamdaman mo? Okay? Sa nararamdaman mo bang yan, naglalapit sa iyo sa Diyos? Pupwedeng. Totoo yan. Pero kung yan ay naglalayo sa iyo sa Lord, iniwasan mo na leader mo, lumayo ka na sa leader mo dahil sa naramdaman mo, may pandaraya ang kaaway sa iyo. May control ang evil spirit niyan. Ang panaginip mo, hindi 100%, hindi lahat ng panaginip ay totoo, mga kapatid. Case-to-case basis yan. Si Joseph the dreamer ng Old Testament, 100% totoo panaginip niya kasi malapit siya sa Lord. Maraming nananaginip na may kaaway na panaginipan ko, mamamatay daw yung kaaway ko kasi may galit ka sa kanya. Pero hindi lahat ng panaginip ay maging totoo. Na panaginipan mo maging milyonaryo ka, tamad ka. Hindi totoo yun, kapatid. Walang tamad na naging milyonaryo. So, hindi puro panaginip lang. Dapat magbuklat ka ng Bible kasi dadalhin ka sa katotohanan. No? Yung nakikita mo ba, totoo yun? Isa pa rin yun. Kasi ang mga mata natin madaling ma-attract sa mga bagay na material. At minsan, isa pa sa problema natin, yung kausap natin. Ito bang kausap mo, malapit sa Diyos yan? Ito bang kausap mo, baka sol-solera yan? Kausap mo ba, legit yan, na leader, na spiritual person? Kausap mo ba ay magandang integrity niyan? Baka yan, wala na rin sa Diyos, tapos nakinig ka sa Kanya, hindi ka nakinig sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, binasura mo lahat ng mga aral na magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan kapag nagkapamilya ka at may pamilya ka ngayon. Marami nakikinig sa mga taong hindi totoo. Tandaan natin yon, mga kapatid. Like what I said, may mga good people, pero merong right people. Ang right people, dadalhin ka nito sa commitment mo kay Lord, pati pamilya mo. Ang right people, nagsasaway, nagko-correct. Ang good people, mabait sa iyo. Inaayunan ka sa mga problema mo. Inaayunan ka sa kahinaan mo. Pero hindi mo namamalayan, padala ng dyablo yan para ilayo ka sa Diyos. Ayun. So make sure na you have the right people, not the good people. Pinapakain ka pa nga niyan eh. Ayun. Binigbigay pa niya yung gusto ng laman mo. Good people yun. Pero ang right people, hindi ka kinukonsente. Kaya question, galing ba yan sa Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit, nag-guide siya sa atin sa buong katotohanan. Kaya tandaan po natin, hindi ka ililigaw ng Holy Spirit. Dadalhin ka niya sa katotohanan. Kasinungalingan ba salita ng Diyos? Kasinungalingan ba yung ating panalangin? Ang ating pagse-cell group? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito, may katotohanan to, mga kapatid. And the Holy Spirit is the one who guides us. Siya nag-guide po sa atin.
May narinig nga ako dati na wala daw ibang magme-mentor kundi ang Holy Spirit lang. Totoo kaya yun? Kapatid, kung direkta ka sa Holy Spirit, sige nga, ano sinabi ng Holy Spirit sa iyo? So ang katotohanan ganito, si Pablo may mentor. Tandaan natin yan. Ang mentorship, binigay ng Lord sa atin yan. Nang lumaki tayo sa ating tahanan, ang mentor natin, our parents. Di ba? Nagme-mentor sila sa atin. Ang mentor natin sa school, our teacher. Ang mentor natin sa church, our leader, our pastor. So ang mentorship, galing yan sa Bible. At ang Diyos naglalagay ng mga right people para gabayan ka kasi tao ka. Alangan na dumirekta ka sa Holy Spirit, pero wala kang tao na nagme-mentor sa iyo. It's not a right perception. And that is not the truth. Ang Diyos naglalagay siya ng tao para kausapin ang tao, mga kapatid. At ang taong yan, empower yan ng Holy Spirit. Kasi ang nangyayari, ang iba ayaw magpa-mentor kasi ayaw nila na sila'y kinokorek. Ayaw nilang sila'y sinasaway. Ayaw nilang sila'y ginaguide. Mga kapatid, mamamatay tayo kapag dumirekta tayo doon sa makapangyarihan sa lahat. That is why, sa tao nga, hirap ka, lalo na kapag ang Diyos. Kaya tandaan po natin mga kapatid, marami tayong mga perception to defend ourselves na naglalayo sa atin sa katotohanan. Kapag tayo ay lumalakad sa katotohanan, makikita mo ang buhay mo nasa kaayusan. At ang Holy Spirit lang mag-guide sa atin sa truth. That is in John 16 verse 13. Anong sabi sa John? Chapter 16. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Napaka-clear mga kapatid, na ang Espiritu Santo ang papatnubay sa atin, dadalhin niya tayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Ayon. At saan ito matatagpuan? Sa kanya mismong mga salita. Wala sa mga fictional books, wala sa mga ordinary books, wala sa sinasabi ng mga well-experienced na tao, mga intellectual. Ang katotohanan, dadalhin tayo ng Diyos. Kapag masipag ka sa kanyang mga salita, doon mo matutuklasan ang katotohanan. Kaya ang mga taong matatalino, hindi yung sila ay mga summa cum laude. Ang mga taong matatalino, may gabay ng Espiritu Santo galing sa langit. Mga kapatid. Pwede na you are intellectual, mentally, but you are stupid spiritually. Mga kapatid. At sabi nga ng Bible, ang karunungan ng mundong ito kamangmangan sa Diyos. Kita nyo? Iba ang talino na galing sa Lord. Matalino ka nga mentally, pero mangmang ka sa spiritual. Biro mo lang discipleship, hindi mo maintindihan. Diba? Ang nakakaintindi lang yan, yung taong spiritual. Ang paglilingkod sa Lord, hindi mo naintindihan. Pero matalino ka. Kasi ang pinapaintindi ng Diyos, yung may gabay ng Espiritu Santo. Ayon. So tandaan natin to. Maraming matalino pero stupid kay God. Mangmang. Ang mga matalino, hindi nag-aral yan ng kolehiyo, pero may kasi ng Espiritu Santo. Yun ang mga ordinaryong tao. At nakita ko yan, mga kapatid. Kahit sa church natin, magtataka ka, hindi naman aral to, tapos senior citizen pa, pero maraming lumalapit kay Lord sa pamagitan nila. Kasi God uses ordinary people to make them extraordinary. And that is the work of the Holy Spirit. Iga-guide ka niya sa into all the truth. Like what I said, ang Holy Spirit hindi yan scam. Ang lahat ng katotohanan,
Matatagpuan yan sa Diyos natin. Walang pandaraya sa Diyos, mga kapatid. Tayo lang ang nadadaya ng nararamdaman natin, nakikita natin, at naririnig natin. Nadadaya tayo ron. Para hindi tayo madaya, balik ka sa salita ng Diyos. Kasi i-guide ka into all the truth. Ayun. Saan ka nakakita, ang tagal-tagal mo na pinagdudahan mo pa ang salita ng Lord? Limbawa, pinagdudahan mo pang pagbibigay mo kay Lord. Pinagdudahan mo pang paglilingkod mo kay Lord. Di ba? May nalalaman ako, may mga leader nagdududa pa sa kanilang generosity. Pero malalaman mo yung talagang sakop ng Espiritu Santo. Talagang everything all out sa Kanya. Buhay niya, oras niya, panahon niya, pananalapi niya. Wala na akong duda yan kay Lord yan. Walang scam kay God. Lahat yan katotohanan. Hindi ka magtaka, binibless siya lahat. Matindi din ang balik ng Lord sa Kanya. Binibless ang negosyo niya, trabaho niya, ang kanya mga part-time job. Why? Hindi niya dinadaya ang Panginoon eh. Sa paglilingkod niya. Hindi niya dinadaya ang cell group niya. Hindi niya dinadaya yung report niya. Totoo yung nire-report niya. Hindi niya dinadaya ang lahat ng spiritual na bagay. Hindi siya pakitang panlabas lang, pati panloob niya. Na kahit nag-iisa siya, devoted siya, lumuluhod siya kay Lord. Iniiyak niya ang kanyang nais ilapit sa Panginoon. So tandaan po natin mga kapatid, kapag hindi tayo genuine dito, we will not last. Kasi truth si Lord eh. Hindi, kaya patandaan natin, kapag hindi ka genuine sa paglilingkod mo kay Lord, hindi ka magtatagal dito. Kasi ayaw ng Lord ang mga plastic. Truth siya eh. Pag sinabi truth, genuine yan, totoo yan, mga kapatid. Anong opposite ng truth? Lies, kasinungalingan. Anong opposite ng genuine? Fake. So, tandaan natin, kapag genuine ka, magkasama yung truth. Kapag fake ka, kasama doon kasinungalingan. Ayun. Kahit sa mga gamit natin, di ba, pareho lang yan. Tingnan mo presyo. Malalaman mo sa presyo. Ito mahal, ito mura. Bakit mura to? Ang halaga nito, ganito. Malalaman mo na. So makikita natin mga kapatid, madaling ma-identify ang tama at mali, ang katotohanan at kasinungalingan. At ako naniniwala, hindi ka ililigaw ng Holy Spirit sa katotohanan. Ang Holy Spirit hindi naglalagay sa iyo ng pagdududa. Kapag you are a seeker of truth and you have a heart of genuity, yun ang hinahanap ni Lord. Naghahanap ka talaga ng katotohanan. Ilalagay ka niya sa katuruang puro katotohanan. At malalaman mo, you live according to the Word of God because you live under the power of the Holy Spirit. At makikita mo, hindi ka maglalakad sa kasinungalingan. Puro katotohanan ang iyong ginagawa sa pagsiserve mo kay Lord. Nagsasalita ka na may katotohanan, naglilingkod ka na may katotohanan, naging faithful ka sa resources mo na may katotohanan din, walang pandaraya sa buhay mo, kasi ikaw ay ginagabayan ng katotohanan. Sinong katotohanan? Espiritu Santo. Sabi diyan, He will guide us into all the truth. That's the work of the Holy Spirit, mga kapatid. Sinong ginaguide sa into all the truth? Yung mga taong nagpapakababa, mga taong nagsisisi ng kasalanan, mga taong sinasabi, Lord, powerless ako, kailangan kita. Ito yung mga tao na tinatahanan ng Espiritu Santo. At ito yung mga tao na masarap makasama ang isang tao na totoo talaga siyang tao. No? Hindi siya nagkukunyaring kaibigan lang. Pati mga tao sa paligid mo, alam niyo ba sino yung mga totoong tao? Ang mga totoong tao, wala kang marinig na appreciation palagi sa kanya. Lalo na kung kadikit mo yan, pagsasabihan ka palagi. Ikokore ka palagi. Pero mali naman ang iba. Walang kwentang kaibigan yan, napaka-killjoy. Kontrabida tingin natin sa mga taong nagkokorek sa atin.
Tingin natin sa mga taong sumasaway sa atin, mga mapanghatol. Yun ang tingin natin. Kaya pupunta ka doon sa mga tao, puro enjoyment lang. Mga cool lang tayo dito. Ano lang tayo, chill lang tayo dito. Hindi mo alam yung mga taong yan, padala na pala ng demonyo. Kaya always remember that. Ang mga totoong tao nasa bahay natin. Kaya maraming mga anak lumalayas. Ang tatay at nanay nagsasabi ng totoo sa iyo. Pero sa mga kaibigan mo, yun ang mga taong walang Diyos sometimes, sila mismo magpapahamak sa iyo. Ang mga totoong tao nasa church, mga totoong tao, mga cell group leader, mga lingkod ng Diyos. Kasi hindi yan magko-compromise ng katotohanan. At mamalayan mo, I really praise God, marami sa atin dito, kasama mga totoong tao, kaya ang buhay nila ay napaka-successful. Bakit? Hindi sila nadala ng mga pambubulan ng mundo. Kaya tandaan natin mga kapatid, that is the guidance of the Holy Spirit. He will guide us into all the truth. Then the third, dito nyo makikita ngayon ang kahalagahan kung bakit ma-empower tayo ng Holy Spirit. Without this, siguro tumigil na tayo sa pagsiserve kay Lord. Ang Holy Spirit nagsusustain sa atin. Ang Holy Spirit nag-i-empower sa atin. Ang Holy Spirit nag-i-inspire sa atin. Nagko-comfort sa atin sa panahon na ikaw ay bagsak. Ang Holy Spirit nagko-convict sa atin pag tayo nagkasala. That is number 3. He will convict us of our sins. John 16 verse 8. Anong sabi po diyan? Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakalala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. Verse 9, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. So very clear, di po ba? 8 hanggang 9. Like for example, ang iba tingin sa kasalanan ay hindi yan kasalanan. So sabi ng Lord, mali ang tingin nila sa kasalanan. Like for example ngayon, tayo na lang ang bansang naiiwan na pinaglalaban natin, mga kapatid. At yun ang prayer natin. Pero I believe, palala ng palala ang mundo. But our part is to pray. Malapit na, and I think, malapit na o kaya na-approve na ang divorce. Marami ngayon gusto ng divorce. Ang Bible nagsasabi, God hates divorce. Galit ang Diyos sa mga naghihiwalay. Alam niyo ba kapag may divorce sa bansang Pilipinas, maraming mawawasak na pamilya. At aabusuhin ito at ang kawawa dito yung next generation. Mga kapatid, pansinin ninyo sa ating bansa, ito'y religious ang nation natin. Kahit paano may advantage. Kahit nakikita natin nag-aaway mga magulang natin, sinisave nila ang relationship nila. Kaya lumalaki tayo na kompleto ang tingin mo sa sarili mo dahil si tatay at nanay mo ay magkasama. May isang celebrity nga na sinabi niya, ang nanay niya may sariling pamilya, tatay niya may sariling pamilya. Siya mismo, kapatid, malaki na siya, nakukulangan siya sa sarili niya. Bakit? Naghiwalay nanay at tatay niya. Kaya kayong mga disciple, mga kabataan na nandito, maaring meron dito rin naghiwalay mag-asawa. Pero tandaan natin, wag na nating dagdagan yan. Kasi, nagkukos yan ng kasalanan. Di po ba? May nakita ka lang isang bagong lalaki o bagong babae na attract ka, magpapile ka na ng divorce. Ayon. At pagkatapos, bumalik ngayon na attraction mo doon sa misis mo, meron na rin siyang iba. So maging magulo ang lahat. So tandaan natin, ito yung sinasabi dito. Mali ang tingin natin sa kasalanan. Sa ngayon, kahit napaka-illegal, wala pang approval sa atin. May kinakasal ng kapwa lalaki sa atin dito. Pero wala pang approval ng PSA yan, mga kapatid. Ibig sabihin, sabi doon sa Timothy, darating ang panahon ang masama lalong maging masama.
Ang mabuti lalong magpakabuti. So, sa ngayon makikita natin, kaya kung ikaw nasa landas na ng katotohanan, lalo kang mamuhay sa katotohanan. Kung ikaw nasa liwanag, mahalin mo ang liwanag. Kasi yung nasa kadiliman, lalo nilang mahalin ang kadiliman. At tandaan natin sa atin mag-start yan. Kapag may Holy Spirit ka, nakukonvict ka sa kasalanan ginawa mo. Walang exempted, even the pastor. Kahit ako, magkasala man, ito yung maganda. Malalaman mo may Holy Spirit ka, may nagawa kang kasalanan, nakukonsensya ka. Ang masaklap, ang tingin mo sa kasalanan, everybody's doing it. Normal lang yan. May callousness na sa puso natin. Halimbawa, pagsisinungaling, normal na lang yan. Wala nang conviction ng Holy Spirit. Kapatid, ang Holy Spirit ay hindi mananahan sa atin. At hindi tayo maging epektibo sa ministry. Now, what's the purpose of conviction of the Holy Spirit in us? Ang purpose nito, ma-restore tayo. Mapanumbalik tayo muli sa Diyos. Ibalik muli yung ating inspiration sa pagsiserve sa Kanya. Pero kung nagsiserve ka na meron kang kasalanang ginawa, wala nang conviction dyan sa heart mo, naging kalos ka na, you are not effective in serving the Lord. Kaya nga minsan ang pastor, kahit anong sabi niya sa mga leader niya, primary niya, wala nang conviction. Hindi na nag-work ang Holy Spirit. Kaya tandaan natin, importante ito. We must not grieve the Holy Spirit. That is in Ephesians 4:30-32. Kaya magpasalamat tayo kapag may conviction pa tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya tandaan natin ang mga kasalanang ito dapat malayo sa atin. No? Anong sabi, mga kapatid, sa Galatians 5? Ito yung last verse na i-mention ko sa atin na dapat nating iwasan. Galatians chapter 5, verse 19. No, i-confess natin kay God anuman ang ating mga nagawa. Hindi may kakaliila. Galatians chapter 5:19. Hindi may kakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, yung mahilig sa mga porn site, yung premarital sex, no? Pagsamba sa Diyos-diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So ito, pinaparemind sa atin, meron ako ditong ginawa, I need to confess it before God, at tayo pagsisi sa ating kasalanan upang mapanumbalik ang ating sigla sa paglilingkod sa Diyos. So ang Diyos natin, hindi yan nagko-condemn. Nagko-convict siya. Na bago mahuli ang lahat, hindi tayo mapahamak. Habang buhay pa tayo, may conviction. Huwag tayo magpakalunod sa kasalanan, mga kapatid. Siya ang nagko-convict sa atin. Pero kapag paulit-ulit natin ginagawa to, pag wala ng conviction yan, mapapahamak ka na hanggang mapalayo ka na sa paglilingkod kay Lord. Kaya habang ikaw ay may conviction, repent before God. Kneel before God and ask His forgiveness. Restore to you the joy of salvation. And ma-inspire ka muli na mag-serve sa Lord, mga kapatid. So that is the work of the Holy Spirit in us. Ito, binanggit ko sa inyo, marami pa, pero 3 ang major na pinakita ko sa atin. Malalaman na may Holy Spirit ka, nagsishare ka ng gospel. Ginaguide ka sa katotohanan. Hindi walang confusion sa iyo na you are a leader. May conviction sa iyo sa kasalanan. Kasing iba, ang tingin nila may Holy Spirit sila, nagsalita na sila ng iba't ibang wika, tumatalon sila, natutumba sila, nagpa-prophesy sila, ayon. Sumasayaw sila, kumakanta sila. Hindi. Kahit ilang beses kang matumba, wala namang naligtas na kaluluwa, walang kwenta yon. Di po ba? Kahit ilang beses ka mag-speaking in tongue, kung nagmumura ka naman, walang kwenta yung speaking in tongue. May pagbabago, may conviction of our sins, mga kapatid. Kaya wala sa outward manifestation, sa inward yan. Merong cleansing power. Kahit nasabihin mo pang nag-speaking in tongue ka pero naiinggit ka, nagsiselos ka,
nasa Bible yon. Wala pa rin tayong ligtas dyan. Kaya naway na unawaan ninyo ang galaw ng third person of the Trinity sa buhay natin. Major ito sa buhay natin. Kapag nag-commit tayo ng kasalanan, may conviction, then ask forgiveness to God. Then God will forgive us. Then God will restore us again to have the joy in serving Him. Kaya, yan ang pasalamatan natin mga kapatid na iniwan sa atin. Kaya naglalas ka ngayon sa paglilingkod hanggang sa pagdating ni Lord, you have the power of the Holy Spirit. Kaya sa ating pagtatapos, we need to live under the power of the Holy Spirit so that we can continuously do the will of God for the rest of our lives. Mga kapatid, ibig sabihin, nagagawa ko ang kalooban ng Diyos hanggang may hininga ako dahil may gabay ako ng Espiritu Santo. Ganun tayo lahat palagi mga kapatid. So naway ang mensaheng ito'y gabay natin sa ating paglilingkod as we go on sa journey natin sa winning soul and making disciple. Kapatid, Holy Spirit ang nagpapatagal sa iyo. Hanggang mag-asawa ka, magkaanak, may apo ka, maglilingkod ka pa rin, nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Kaya bago tayo mag-closing prayer at makinig sa mga awiting ito, tatapusin natin ito mga kapatid because all of us are guided by the Holy Spirit. Kahit nasa online po kayo, no? We love to serve the Lord. Ihanda natin ang ating mga communion sa oras na ito. Ang inyong mga tinapay at mga alak sa inyong mga tahanan. Every first Sunday, meron po tayong banal na hapunan. Pasasalamat natin ito sa ating Diyos na nagligtas sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya kunin po ninyo ang inyong mga tinapay at ang mga alak na nasa inyong mga baso na simbolo ng dugo ni Kristo at ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan na ginamit para sa ating kaligtasan at kagalingan. Sige po, hawakan natin ang ating mga tinapay at ang ating mga saro at sabay-sabay nating i-celebrate ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Praise God. Damhin natin ang awiting ito bago tayo mag-closing prayer. Muli, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. This is my worship. This is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see. And in every suffering, I have to believe it. So if you say it's wrong, then I say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit,
still bring water from the rock to satisfy my thirst and to love me at my worst. And even when I don't remember, you remind me of my word. I don't trust my ways, I'm trading in my thoughts. I lay down everything, 'cause you're all that I want. I've landed on my knees, this is the love you have for me. And even when it don't make sense, I'm gonna let your spirit lead.
Heaven come down for the last time. Spirit break out. Break our walls down. Spirit break out. Heaven come down. Let us pray. Father God, maraming salamat sa oras na ito. Dalangin po namin na aming pahalagahan ang pangatlong persona ng Trinidad, ang Banal na Espiritu Santo. Siya ang aming guide, siya nagko-convict sa aming kasalanan. At the same time, siya ang nag-i-empower sa amin na hindi kami mahiya na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming tao. I pray, O God, empower all of your people today with the Holy Spirit. Fill us with the Holy Spirit, O God, na ito ay habang kami nabubuhay, taglay namin ito, na we are controlled, empowered, filled by the Holy Spirit. I pray na manatili ito sa amin dahil ito ang nagpasusustain sa amin to serve you, O God. Dalangin ko, Panginoon, ang pagpapala mo sa aming lahat in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver, presenting your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.